Naisip nyo na ba kung paano tumatakbo ang pinaka-busy na daungan sa buong mundo? Hindi lang to tungkol sa laki ha, mayroong kasing sikreto sa likod ng tagumpay nito. At ngayon, yan mismo ang bubuksan natin, ang mga sikreto ng Port of Shanghai. Okay, tingnan nyo to. Ito ang Port of Shanghai. Para siyang isang siyudad na gawa sa mga container, no? Siya yung undisputed champion, ang leader sa buong mundo pagdating sa container shipping. At sa gitna ng lahat ng yan, nandyan nakatago ang sekreto sa tagumpay nila. So, ito ang numero. 51,506,000. Grabe no? Ganyan karami ang standard containers na hinawakan ng port na to noong 2024 lang. At dahil dyan, for 15 straight years, sila ang #1 sa buong mundo. 15 taon! So, syempre, ang laki ng tanong, di ba? Paano mo papatakbuhin ang isang buong syudad ng containers na halos parang nagpapatakbo sa sarili niya? Yan mismo ang tanong na sasagutin natin habang binubusisi natin kung ano ba talaga ang nasa likod ng dambuhalang makinang ito. So paano nga ba nila ginagawa yon? Well, lahat yan nagsisimula sa teknolohiya. Ang teknolohiya na nagpapagana sa mga nakakalulang numerong yan. At kapag technology na ang usapan, kailangan nating silipin yung pinakapuso ng physical operations nila, ang Yangshan Phase 4 Automated Terminal. Dito, para tayong sumisilip sa future. Ayan, welcome sa tinatawag nilang unmanned terminal. Isipin nyo, isang lugar na non-stop ang galaw pero halos wala kang makikitang tao. Lahat parang relo, eksakto, automatic at tuloy-tuloy ang trabaho. Sila ang bumubuo ng backbone ng operasyon. May 29 na bridge cranes, 121 rail-mounted gantry cranes at 155 automated guided vehicles o AGVs. At ang pinakaimportante, lahat yan dekuryente. So hindi lang sila efficient, malinis pa. At dito pumapasok ang talino nila. Imbes na umasa sa komplikadong GPS na pwedeng sumablay dahil sa dami ng bakal, ang ginamit nila ay isang napakasimple pero sobrang effective na solusyon. Mahigit 60,000 magnetic nail ang nakabaon sa semento. Yan ang nagsisilbing guide ng buong fleet ng mga AGV, kaya bawat galaw nila sobrang tumpak. At dahil sa presisyon na yan, heto ang resulta. 63.88. Yan ang peak efficiency ng isang crane. Imagine, nakakagalaw sila ng halos 64 na containers kada oras. Isang crane pa lang yan ha. Isipin nyo ang bilis ng buong sistema. Okay, so kung yung mga robot ang katawan, ano naman ang utak sa likod ng lahat ng to? Dito na papasok ang software at AI na nag-oorkestra sa buong palabas. Ang tawag dyan ay digital twin. Para mas madaling maintindihan, isipin nyo na lang na para siyang isang super realistic na video game, isang perpektong virtual copy ng totoong daungan. Bawat galaw sa totoong mundo, nangyayari rin sa virtual world real-time. Dahil dito, pwede nilang i-simulate, i-predict, at i-optimize ang lahat bago pa man ito gawin sa totoong buhay. Itong mga digital twin, may mga level yan ng galing, kumbaga. Nagsisimula sa simpleng pagkopya lang, tapos kinokonekta na yung mga proseso, tapos may real-time data na, hanggang sa kaya ng kontrolin yung totoong mundo mula sa virtual. At ang pinakarurok, yung AI na mismo ang nagdedesisyon. So, nasaan na ba ang port ng Shanghai dito? Nasa level 4 na sila, interaction. Ibig sabihin, kaya na nilang gamitin yung virtual twin nila para mag-eksperimento. Halimbawa, ano kayang mangyayari kung babaguhin natin ang ruta ng mga truck? Bibilis kaya ang trabaho? Pwede nilang makita ang sagot sa simulation bago pa sila gumastos ng oras at pera sa totoong mundo. Ang talino, di ba? At hindi to basta konsepto lang talagang ginagamit nila ang AI sa bawat sulok ng port. Sa production, AI ang nag-i-schedule kung paano ikakarga ang mga container sa barko para pinaka-efficient. Sa safety, nagbibigay ito ng mga real-time alerts. Hinuhulaan din nito kung kailan masisira ang isang makina para ma-maintain agad. At syempre, AI din ang nag-optimize ng ruta ng lahat ng sasakyan. At ayon nga mismo kay Qiu Shikui ng Huawei, ang pagbabago raw sa mga daungan ay nasa bagong yugto na. Hindi na lang ito tungkol sa technology for the sake of technology. Nakatuon na ito sa paglutas ng mga totoong problema ng negosyo at paglikha ng tunay na halaga. Okay, so nakita na natin yung katawan, yung utak, pero may isa pang napakahalagang layer sa kwento ng Shanghai Port. At ito, yung konsensya nila, ang kanilang Green Revolution.
At dito nyo makikita yung sobrang laking pagkakaiba. Yung mga tradisyonal na daungan, puno ng usok ng diesel, maingay, puro polusyon. Pero ang smart port ng Shanghai, ibang-iba. Dekuryente lahat ng gamit at may shore power para sa mga barko para hindi na kailangang umandar ang makina nila. Ang resulta, isang operasyong tahimik, malinis at halos zero emission. At hindi yan salita lang. Ito yung mga ginawa nila para patunayan yan. May zero emission na mga crane at sasakyan sila, may shore power, nagre-recycle sila ng 100% ng wastewater nila, at heto pa, nag-aalok sila ng mga next generation na malinis na fuel tulad ng LNG at green methanol. At yung punto tungkol sa fuel, napakahalaga niyan dahil ang Shanghai ay isa sa iilang daungan lang sa buong mundo na kayang mag-refuel ng mga barko gamit pareho ang LNG at green methanol. So, hindi lang nila nililinis ang sarili nilang bakuran, tinutulungan nilang maging mas green ang buong shipping industry sa mundo. Gusto niyo ng patunay kung gaano kalaki ang epekto nito? Heto, mahigit 28 milyon kilowatt hours. Yan yung dami ng shore power na naibigay nila sa mga barko hanggang Setyembre 2024. Isipin niyo na lang yung bawas sa carbon emissions niyan. So anong ibig sabihin ng lahat ng ito? Kapag pinagsama-sama natin, ano yung formula nila sa tagumpay? Ito yung tinatawag nilang Shanghai Solution, ang dual-wheel drive. Ang aral dito, hindi sapat na malaki ka lang at malakas ang physical infrastructure mo. Kailangan mo yan isabay sa talino ng soft service innovation, yung digital technology at yung pagiging eco-friendly. Lakas at talino, yan ang panalong kombinasyon. Kaya sa huli, ang Port of Shanghai ay hindi na lang basta isang daungan. Nag-evolve na siya. Isa na siyang kumpletong ecosystem. Nagsimula sa laki, pinalakas ng automation, pinatalino ng AI at binigyan ng puso ng green technology. At ito ang iiwan naming tanong para sa inyo. Habang ang mundo natin ay palaging mas nagiging konektado, ang mga superport ba na nag-iisip para sa sarili at may malasakit sa kalikasan tulad ng Shanghai, sila na ba ang hinaharap ng buong pandaigdigan kalakalan? Isang bagay na dapat nating pag-isipan.